Good morning, everyone. So it's another day, kakagising na lang and yes, nakatulog naman kami ng mas mahaba ngayon. Hindi siya sobrang mahaba pero I would say substantial yung pagkakatulog namin. Mas maayos kaysa ng mga nakaarang araw, especially me. Hindi talaga ako nakatulog last time. Anyway, kailangan lang namin mag-prepare ng mabilisan. Kain lang siya ng kaunti. And ang aming appointment for today is around 1:30 p.m. So wala ang ating doctor for today kaya meron siyang reliever. Ayun ang sabi sa amin. Hindi ko alam kung ang tawag ba dun is relieving doctor, covering doctor, or substitute doctor. Something like that. Pero in short, wala yung doctor kaya merong ibang doctor na papalit sa kanya. Does it hurt when you cough? It does? What about your nose? Is it too clogged? Anymore? So ang location ng ating clinic this time is nandito tayo sa lower session. Yan, malapit lang no guys. Medyo maraming tao nga lang sa area na to pero okay lang, walang problema. Accessible naman eh. So dito kami palagi nagpapa-check up ever since. Yung OB-GYN ng asawa ko is nandito rin sa location na pupuntahan natin ngayon. Actually magkatabi lang sila. Kaya after niyang mga anak, diretso na rin kami dito sa kabilang clinic lang din kasi nandun lang din ang pediatrician natin. No? So, very convenient guys ang location na to. Yan. So, ito yung OB-GYN and ayun ang ating clinic for kids. So, 1:30 na. Pero wala pa din ang ating doctor. Medyo na-late yata siya. Marami yatang ginawa. Kaya mag-antay pa tayo ng kaunti. Doctor yet? The doctor's still not here yet, bro. Not here yet. Do you wanna sit there? At dahil nga wala pa din ang ating doctor, alipin muna natin ang ating sarili. Yan, maglakad-lakad muna tayo.
tingin-tingin muna tayo ng kung ano-ano. And sa baba nga nito guys is nandito yung fast food natin. No? Tapos meron mga ganitong rides. So, dito muna kami magte-take time ng kaunti while waiting for the doctor. Kasi madami pang tao sa taas na nag-aantay din. And since hindi rin siya masyadong nakakapagsalita ngayon dahil sa kanyang throat, ang usual way of communication niya sa akin is parang sign language na lang. Talagang papakita niya lang sa akin yung mga bagay-bagay, tatawag-tawagin niya ako, ganyan lang. Hindi siya nagsasalita. Compared guys kapag wala siyang sakit, sobrang talagang talkative ang aking anak. What's that? Do you want to go downstairs? There's nothing downstairs, hello? Okay, let's go then. Hold the railing. Oh, what? Sit here? Oh no bro, don't touch the So floor. nga pala ngayon, The floor's dirty. ang appointment is hindi na kailangan pumunta dito sa clinic. It's all online. So meron kaming application na ginagamit at doon na lang kami nagsiset ng appointment. Very convenient. Di na namin kailangan pumunta dito unlike before na sobrang maaga. At sa nag-aantay pa rin kami guys. And nalinis ko na ang aming mga sapatos. Yan. Kita ko lang, naglinis na ako ng sapatos dito. At dahil madami nga ang newborn na dinala dito, so maraming check upin din muna bago kami. Although meron kaming appointment, no, pero dahil nga medyo late kami mag-start, affected na rin ang aming schedule somehow. Yan, so tapos na kami magpa-check up, kailangan na lang namin pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot.
Bago kami umuwi, dumaan muna kami dito sa store na to. First time namin pumasok dito. And di ko nga alam actually na meron palang ganitong shop dito sa area na to eh. Malaki siya. So naghahanap lang ako actually ng marker. And baka sakali ako na meron at meron nga. Kaya bumili din ako dito. So nandito kami ngayon sa toy section. And itong tinuturong laruan ng aking anak kasi itong bus, I think na-recognize niya to guys dahil meron siyang ganito before pero nawala niya. Yes, bumili kami ng ganito last time pero naiwan namin siya sa taxi dun sa Indonesia nung papauwi na kami. Dahil nga medyo maingay itong bus na to kapag ka pinapaandar, sabi ko itago muna pero hindi kami masyado nagkaintindihan ng asawa ko. Kaya akala ko tinago niya, siya yung naghawak. Yun pala is nilapag niya dun sa taxi at hindi ko naman nakita na meron palang laruan doon na naiwan. So, we ended up going back to Singapore at wala na ang kanyang laruan. Oh yeah, letters. Xylophone. Yan, fina-focus ko lang to no? Kasi I'm thinking na ito na lang yata yung bilhin ko eh para sa anak ko para di na siya maglaro ng cellphone, no? Alternative. Kasi nung mga bata naman tayo, ganyan yung mga laruan natin, no? I think mas healthy pa, hindi siya masyado nakaka-addict kasi hindi masyado makulay, hindi siya makakapag-download ng games and all. At pagkatapos nga namin mamili, paulit-ulit na sinasabi nitong anak ko na I can talk louder now. So I think dahil yan guys sa laruan. Yan, iba talaga kapangyarihan ng laruan eh. Talagang aayos yung pakiramdam. So lakad na kami pauwi guys. Medyo lakad lang kami ng konti kasi nandito kami sa Mabini. Kailangan namin bumaba para i-take namin yung mga jeeps doon.
pauwi na rin kami guys, and nabili ko na lahat ng kakailanganin namin sa bahay, including yung mga gamot niya. So magte-take na lang siya ng gamot for this day, and hopefully tomorrow mas okay na yung kanyang condition. Hanggang dito na lang din kami. Thank you so much for joining us today. Maraming salamat. I'll see you again in the next one. Thank you for watching. Subscribe our channel.